Mga katambay, kamusta po ang lahat? Si Kamanong po, nagbabalik po muli dito po sa Tambayan Makabayan para po magkomento po sa inyo. Samahan niyo po inyong lingkod. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Saan masulok sa ating bansa o saan masulok sa mundo, tayo naroon ay maingatan po tayo mga kababayan. Ito po mga kababayan, komentuhan po natin. Ito pong panibago na naman pong dagdag tax na naman po mga tambay. Ang ating naman pong kaperahan, yung ating pera po sa bangko ay talaga pong kukuhanan pa po mga tambay. Alam naman po natin napakalaking porsyento po kung ang pera po natin ay galing po sa ating mga retirement na wala tayong talagang kakayahan na magnegosyo o mag-invest, ay di po ba kinikip muna natin ang ating mga retirement sa tinatawag na time deposit mga katambay. Pero po ngayon, meron na pong buwis yan mga tambay, ang ating pong mga deposito, may buwis na. Pero ngayon, talagang tinaasan pa po nila mga tambay. Talagang flat rate na raw po mga kabayan ang ating kinikita na kakaunti at kakarampot mga kabayan sa bangko ay 20% pa po ang ipapataw na buwis ng napakagaling po na may idea nito ang Department of Finance sa pangunguna po ng napakagaling na si Ralph Recto mga tambay. Ibang klase po. Hindi po ba siya ang Finance Secretary po natin mga kabayan? Ito po, pakinggan po natin ang balita. Sa ibang balita, ipinatupad nitong July 1 ang Capital Markets Efficiency Promotions Act o RA 12214. Kasama po dyan ang pagpapataw ng buwis sa interes na kinikita sa mga deposito ng bangko na ikinababahala raw ng marami. At makakasama natin live mula sa Mandaluyong si Gerard de la Peña para ipaliwanag dyan yan. Gerard, ano ba ito? Kasi may nababasa rin ako na iniisip ng marami, papatungan pa ng interest yung mismong savings mo o pakikwento nga sa amin at pakipaliwanag. Naku, Ruth, yan nga ang dahilan kaya nagpalabas na nga ng sari-saring impormasyon ng Department of Finance patungkol nga dito sa bagong batas na nagpapataw ng 20% na withholding tax sa interes na kinikita ng ating mga deposito sa bangko. Ang sabi ng DOF ay hindi naman babawasin yung 20% na yan sa buong deposito ng isang kliyente ng bangko. Ang pagbabago ngayon dito sa bagong batas, ipapataw ito sa time deposits. Dati kasi ay mas mataas ang tax o mas mababa ang tax para sa time deposits na tataas sa 3 taon ang maturity at exempted pa nga sa buwis ang interest ng time deposits na 5 taon pataas. Pero dito sa bagong batas ay flat rate na 20% na ang withholding tax sa time deposits at sa kahit ano pang deposit products ng mga bangko. Paglilinaw din ng mga bangko, hindi kasama riyan ang mga dideposito bago mag-July 1. Mananatili sa dating halaga ng tax ang mga ito hanggang sa mag-mature at kunin na ng isang account holder ang kanyang pondo mula sa bangko. Ruth, muli para sa ating mga kapatid, papaalala lang natin ang tax na ito ay binabawas doon sa interest na kinikita at hindi doon sa buong deposito. Ruth. Siguro isa pa ipaliwanag natin na Gerard, bakit? Grabe, no? Matindi po ang ating gobyerno. Talagang grabe po sila pagdating po sa paggawa po ng buwis. Lalo-lalo po ang sekretary po ng Finance mga tambay. Napakatitindi na po ng mga binabayaran natin buwis, mga kababayan. Isang damukal na po ang buwis na binabayaran natin. Yung konti po bang kikitain natin sa bangko, dahil katulad po niyan, hindi naman po lahat ng mayayaman ay sila po yung nagta-time deposit. Dahil ang mayayaman po, iba po ang negosyo niyan. Hindi po ba? Karamihan po na nagta-time deposit, mga kababayan, ay hindi po talaga mayaman. Di po ba? Dahil wala na po silang kakayahan na magnegosyo o magtrabaho. Yung sinasabi nga po natin, yung ating po mga kababayan na mga nag-retired, di po ba? Nakakuha po sila ng kanila pong sinasabing yung retirement, di po ba? At yun po karamihan ang inilalagay po dyan, di po ba? Pati po yung mga kababayan natin na nag-a-abroad, di po ba? Iniipon muna nila kahit papaano ang kanilang pera at ito po ay para makadagdag po sa mga gastusin sa ating pong pang-araw-araw na buhay, di po ba? Pero ngayon, ang gobyerno po ngayon ay magpapataw pa
ng napakalaki. 20% po yan, mga tambay. Napakataas po niyan. Hindi po ba? Dahil alam naman po natin kung magbigay po ng interest ang bangko ay napakaliit. Per annum. Lalong-lalo po yung sinasabi nilang time deposit. Di po ba? Bibigyan lang po tayo ng 3%. Pinakamataas na po ang 4% per annum. Hindi po ba? Tapos, kakaltasan tayo ng 20% ng gobyerno. Hindi po ba? Napakalaki naman po masyado. Hindi po ba? Okay lang yun pero bakit naman sobrang laki? Hindi po ba? Saan po ba dinadala nila ang ating buwis? Nakikita po ba natin ang mga buwis na kinukuha sa atin ng gobyerno ngayon? Napapakinabangan po ba natin ang ating mga buwis sa panahon po ngayon nung sila po'y nanunungkulan? Mga kababayan, hindi po ba ito pahirap na naman sa atin? Kaya mamahal na po ng gastusin natin dahil hindi naman nila kayang ibaba ang ating gastusin sa pang-araw-araw, lalo-lalo po ang napaka-importante po sa panahon pa natin ngayon na magbabayad tayo ng kuryente, tubig, di ba? Pati yung ginagamit nating telepono, di po ba? At hindi lang yan, pati yung ating pangluto, ubod din ang mahal, di ba yung mga gasol? Di po ba? At ang bilihin, mahal-mahal. Yung ipinagmamalaki naman nilang 20 pesos na bigas, hindi naman po mabibili natin niya sa kahit saan sulok ng ating bansa. Hindi po ba? Limitado lang ang meron yan. At sa kadiwa mo lang yan mabibili. Hindi po ba? Tapos yung konti na sana'y makakatulong sa mga kababayan natin, lalong-lalo roon sa mga karamihan ay mga senior citizen na wala na kakayahang maghanap buhay. Hindi po ba? At umaasa na lang po dito sa tinatawag na yung kanila pong mga retirement o ipon ay makatulong man lang kahit papaano. Di po ba? Dahil napakaliit po niyan. Kung halimbawa po ikaw ay magdideposito po, di po ba? Ng 100,000. Halimbawa, tinime deposit mo. Di po ba? At bibigyan ka lang po ng bangko ng pinakamalaki na kamoy 4%. Di po ba? Di magkano lang po makukuha mo sa 100,000 mo. Di po ba? Kung 4%, meron ka lang pong 4,000. Hindi po ba? 4,000 per annum. Hindi po ba? Di magkano lang po yung kikitain mo ng pera mo doon sa time deposit mo na isang ordinaryong mamamayan na yung pera niya, inipon niya at naghahangad din ng konting kita sa bangko kahit napakaliit ng interest. Di po ba? Babawasan pa ng gobyerno ng 20%. Hindi po ba? Yung 4,000 po, yung 4,000 po, di ba? Nakikitain mo sa 100,000 mo per annum, babawasan pa po ng tax yun ng 20%. Di ang ang matitira na lang po sa iyo ay 3,200. Hindi po ba? 800 agad ang kinuha ng gobyerno sa kinita mo. At yung natira sa iyo na 3,200, kung kukunin mo yung monthly, mga katambay, magkano lang po ang makukuha mo ng isang buwan, di po ba? Kung i-divide mo po sa 12 yon, 266. Hindi po ba? Every month. Napaka-unfair naman po yata sa gobyerno. Parang ayaw ka ng bigyan ng kaginawahan ng gobyerno. Hindi naman po ang mga depositor niyan. Dahil ang mayayamanin, hindi po nila magugusto ng time deposit. Lalong-lalo po kung sobra-sobra pera nila. Ilalagay po nila sa stock market yan. Ang gumagawa lang po ng time deposit, pangkaraniwan po, yung walang alam sa ganyan. Wala po silang alam. Di ba? Sa mga businesses ngayon. Di ba? Katulad ng mga Bitcoin at kung ano-ano mga platform na mga negosyo. Di ba? Sa online. Hindi po alam ng mga senior citizen yan. Di po ba? Yung ginagawa pong ng gobyerno na ito, ang masasaktan po dito, hindi naman mayayaman Di ba? Maraming masasaktan po rito hindi ordinaryo lang din po, middle class. Hindi po ba? Nakakalungkot lang po mga bayan. Talaga pong pinag-iisipan po ang taong bayan kung paano po talaga
gagatasan ng buwis. Grabe po. Lahat po ng klase na maiisip nila na kaya po nilang gatasan ng taong bayan sa buwis ay gagawin po yata nila. Bakit kaya? Dahil bangkarote po ba tayo? Tama po ba yung sinabi ng World Bank? Napakahina na ekonomiya natin. Walang pumapasok na mga malalaking investor sa ating bansa. Pati ang ating turismo bagsak. Tinatalo pa tayo ng Bangladesh saka ng Vietnam. Totoo kaya yon, mga kababayan? Nakakalungkot lang, ano? Pero sa atin babawiin ngayon yung kanila pong kapalpakan sa pagpapatakbo ng gobyerno dahil kailangan po may pumasok na pera dahil alam naman po natin na baon tayo sa utang at kailangan natin magbayad ng mga interest. Interest lang naman ang mababayaran natin dyan. Lalong-lalo po kung ganito ang sistema na pagpapatakbo ng gobyerno. Mababayaran po ba natin ang principal niyan? Sa ganitong hirap, walang pumapasok na malalaki. Ang kumikita lang sa atin halos ngayon sa ating gobyerno ay mga oligarko. Hindi po ba? At yung mga pinagkakakitaan pa ng bansa ay napupunta pa at nabebenta pa sa mga oligarko. Hindi po ba? Yung airport nga, nabenta na natin. Di ba? Yung operation ng airport at binebenta pa natin. Binebenta pala nila. Hindi pala tayo nagbebenta. Sila. Ang mga airport. Di ba? Noong mga nakarang buwan, binalita nila na yung mga airport na parte ng build ay plano na rin nilang ipagbebenta. Di po ba? Nakakalungkot lang, mga kabayan. Ganito po ang mangyayari po sa atin, mga tambay. Talagang hahanapan nila. Talagang pahirap po yata ito. Pahirap po yata talaga ito. 20%. Mga kababayan, yan lang po ba ang ating problema sa bansa natin? Napakarami nating problema. Di po ba? Kailangan natin mag-isip na meron tayong extra income. Tapos ngayon, bubuwisan mo ng bubuwisan. Wala na po ba kayong awa ang gobyerno natin ngayon? Wala na po ba awa? Hindi mo na nga masolusyonan ang kahirapan ng buhay. Nagmamahal ang bilihin, wala kang magawa. Kakulangan ng trabaho, wala kang magawa. Ekonomiya, hindi mo kayang paangatin. World Bank na nagsabi, World Bank. Di po ba? Tapos ang turismo natin, hindi mo kayang mapaangat. Ngayon na magpapasan lahat ng pinaggagawa ninyo, nakapalpakan sa gobyerno na walang nakikita na malalaking proyekto ang mga Pilipino sa kabila ng nagbabudget at umuutang pa sila na tayo naman na magbabayad. 6 trillion mahigit ang ating budget, ang kanilang binudget nitong 2025. Mahigit kalahating taon na. Wala pa tayong nakikitang proyekto mismo nila na malalaki yung sila ang nagproyekto. At natapos. Ang nakita lang natin natapos, hindi pa natin nakita. Narinig lang natin. Di po ba? Ipinagmalaki po nung nakaraang SONA, yung 5,500 flood control, hindi natin nakita. Narinig lang natin. Narinig. Hindi po ba? Kaya dito naman po tayo dinadaan sa kanilang gagawing legacy. Ito po ba ang gagawin nilang legacy? Yung sinasabi nilang better more? Gagawin po pala tayong better more sa mga taxes. Pararamihin po pala ang mga taxes ng mga Pilipino. Hindi po ba? Dapat kunin nyo na yung mga taxes na yan. Doon na sa mga bangko. Sila na magsakripisyo ng malalaking buwis ang mga bangko dahil sila'y kumikita ng malalaki sa pera ng Pilipino. Hindi po ba? Kung ikaw ay magdideposito dyan, sa tingin nyo, bibigyan ka lang ng bangko dyan. Lahat ng kikitain mo yan. Tapos yung mga deposito natin sa bangko, napakaliit lang binibigay nila dyan na porsyento per annum. Hindi po ba? Gagamunggo lang. At pag nagdeposito ka naman dyan ng sinasabing time deposit,
Napakaliit din ang binibigay nila. Di po ba yung nabanggit nga natin, pinakamalaki na yan, sagad na ang 5%. Hindi po ba? Per annum. Tapos ngayon, ang bangko, sa tingin nyo, ang bangko kikita lang din ng 5% sa pera natin kung meron tayong deposito sa bangko? Hindi po ba hindi? Mas malaki ang kinikita ng bangko kaysa ro sa mga nagdideposito. Di po ba? Kung ikaw ay nagdideposito, kung regular account ka lang, magkano lang ay binibigay na interest sa'yo? 1%. Pinakamalaki na 2% per annum ang regular deposit mo. Lumalaki lang ng kaunti pagka nag-time deposit ka at kung ano-ano pang mga extra deposit na sinasabing ininegosyo nila ng bangko. Hindi po ba? Ang bangko ang malakas kumita. Inininegosyo kasi nila ang pera natin. Hindi po ba, mga kababayan? Ang pera po natin, nininegosyo ng mga bangko. Sila ang gumagamit. Nilalagay nila dahil matatalino sila. Nilalagay nila sa mga stocks yan. Di po ba? Paano tayo? Hindi tayo matatalino sa ganyan. Di po ba? Maliit lang ang binibigay sa atin ng bangko. Sila, hindi sila kikita. At hindi papayag ang bangko na kumita lang din sila ng 4% per annum. Di po ba? Malaki ang kinikita ng mga bangko. Nininegosyo nila ang ating pera. Di po ba? 100% mahigit pa ang kinikita ng bangko sa mga pera na ng mga depositor. Di po ba? Gagatiting na lang ang binibigay sa atin ng bangko. Gurami na lang. Maliit. Ni hindi tayo binibigyan ng bangko kahit sabihin mo 10%. Walang nagbibigay na bangko 10%. O yung sinasabing buwis na 20%. Wala. Ang bangko ay isang damuka lang kinikita ng mga bangko sa mga Pilipino. Mga oligarko may-ari niyan. Lahat ng bangko sa ating bansa, puro oligarko may-ari. Sila ang nagpapasasa sa pera natin. Kumikita sila ng limpak-limpak na pera gamit ang ating pera. Pero tayo ang papatawan pa ng napakalaking buwis. Tayo ang nagbibigay ng napakaraming kita sa mga bangko, pero tayo pa ang papatawan ng isang damukan na buwis na 20%. Nakakahiya naman sa gobyerno natin. Dapat ang batikusin mo ng batikusin, kuhanan mo ng malalaking buwis, dahil kumikita ng malaki ang mga bangko, yan ang patawan mo, kahit 50%. Dahil kaya nilang kitain yan sa kinikita nila sa mga pera ng mga Pilipino na nagdeposito sa kanilang mga bangko. Di po ba? Kaya nga lang, hindi po gagawin ng gobyerno yan. Bakit? Komento ko po, mga tambay. Mas pinoprotektahan po yata ng gobyerno ang mga mayayaman, ang mga oligarko. Kaya lahat po ng buwis, puro po tayo ang nasasaktan. Hindi kaya? Nakakalungkot, mga kabayan. Di ba? Karamihan po kasi yan, katulad po ng mga retired teacher natin. Di ba? Yung mga retired, yung mga government employee, yung mga nag-retired. Di po ba nag-i-invest po yan, mga time deposit? Dahil nga po, yung mga may edad na nating mga kababayan na talagang yung kanilang mga retirement ay nilalagay po nila sa ganyan para po extra income nga naman. Wala na po bang maisip ang gobyerno? Pati ba naman yung pandagdag sa ating pambili ng gamot? Dahil pag tumatanda na po tayo, marami na tayong sakit. Kulang na kulang po tayo sa sinasabing gastusin natin sa ating mga maintenance. Pambihira. Grabe. Kaya po sa susunod, mga tambay, lahat po, mag-iisip pa po na mag-iisip ang ating pamahalaan ngayon kung ano pa po ang isusunod nila ipapataw na buwis sa atin. Mga kababayan, talagang sa atin po, ang ginagawa po nilang problema, sa atin po, tayo po ang tagasagot.
yung ginagawa po nilang style ng pamamahala, tayo lahat na nagsasakripisyo. Lahat ng ginagawa nila, issue sa mga korupsyon, napakararaming pera na issue ng korupsyon, pero ang nagsasakripisyo taong bayan, taxpayer. Hindi po ba? Kaya po, baka po sa susunod na panahon, pati yung hangin na sinisinghot natin sa ating mga bahay, baka lagyan na rin po ng meter at ipabayarin na rin po ng gobyerno sa atin. O kaya, i-tax na tayo buwan-buwan na mga sinisinghot nating hangin para makakolekta pa sila ng extra buwis. Hindi kaya? Lahat po may buwis na eh. Di po ba? Hangin na lang. Baka pabuwisan pa natin. Pati yung binubuga ng yung iba. Yung hangin kasi, pag gumamit ka ng electric fan, electricity, binabayaran mo na yan. Pati yung aircon, mga tambay. Yung electricity, di ba? Pero ngayon, yung ilalabas po, yung ibubuga na electric fan at ibubuga ng ating mga aircon dahil sa sobrang init, baka po pagplanuhan na rin buwisan yan yung hangin, mga kababayan. Baka maisip po nila yan. Baka sabihin nila, sa ospital binabayaran natin ng mga oxygen Di po ba hangin din yon? Baka maisip ng ating Secretary of Finance na bawat householder, bawat bahay sa bansa ay i-charge na rin po ng air charges monthly. Bubuwisan na rin po ang mga hangin na nasisinghot natin sa ating mga kabahayan, mga kababayan. Hindi kaya? Mga kababayan, pambihirang gobyerno ito. Napakahirap na ng bansa mo. Kay hirap-hirap na ng bansa mo. Wala pang solusyon ng gobyerno kung hindi puro taxes, puro buwis. Hindi man lang nila napapaginhawa ang buhay ng mga Pilipino. Pero inuuna nila ang isang damukal kung paano tayo kukuhanan ng pera. Di po ba? Isang damukal na po. Napakarami na po natin binabayarang buwis. Di ba? Bumili ka lang araw-araw, nagbabayad ka na ng buwis. Mga kababayan, ibang klase. Mga kababayan. Kasi hindi naman po masasaktan ng mga politiko dyan Yung mga politiko. Ang mga politiko naman po, wala naman po malalaking pera sa bangko yan. Hindi po nagta-time deposit ng mga bangko ang mga politiko. Ang karamihang pera ng politiko yata ay nasa mga vault. At pangkaraniwang mga pera ng mga politiko ay nasa ibang bansa pa yata. At puro dolyares. At karamihan pa yata dyan ay mga ginto. Hindi kaya? Kaya po dito po, komento ko po, tayo magsasakripisyo ron. Di ba? Kaya ako po nasasabi yan di ba? Darating ang panahon. Katulad po na inyong lingkod. Magre-retiro. Di ba? Wala pa naman akong idea. Dahil nga retirado ka na. Kung may makukuha ka man lang kahit maliit na retirement. Dahil hindi na makakasya ang pension mo. Di ba? Mag-iisip ka ngayon dahil wala kang idea. Dahil baka sa dami ngayon na mga nambubudol. Di ba? Hindi mo na nanaisin na magnegosyo pa. Hindi po ba? Dahil napakarami na manluloko ngayon sa panahon natin ngayon. Ang unang maiisip natin katulad ni Kamanong, di ba? I-time deposit ko na lang ang aking retirement. Pero ngayon, pinagplanuhan pa nila yung konting kikitain ni Kamanong sa kanyang retirement, kung meron man, babawasan pa ng gobyerno ng 20%. Samantalang napakaraming bibiling maintenance ni Kamanong dahil sa kanyang mga karamdaman. Unbelievable. Pambihira. Mabuhay kayo. Lalong-lalo po ang gobyerno po natin ngayon. Mabuhay kayo hanggang gusto nyo. Napakaganda ng mga solusyon nyo sa problema ng bansa. The best kayong mag-isip. Hindi pa kayo nakakapagbigay ng ginhawa sa mga Pilipino,
mahigit 100 milyong Pilipino, kung hindi po nagkakamali ay 112 million mahigit na po tayo sa ating bansa. Pero ang solusyon ng gobyerno natin, palakihin ng ating mga buwis. Ni hindi pa tayo nabibigyan ng ginhawa. Kulang na kulang pa tayo sa mga trabaho. Kahit tataas ng bilihin at ating mga bayarin. Pero dinaan lang po tayo ang kanila pong achievement. Kuhanan tayo ng kuhanan ng pera. Hindi kaya, mga kabayan? Nako po, patawarin. Nako, ang galing nyo mag-isip. Talagang ang lahat ng iniisip nyo ay para sa mga Pilipino na hindi naman mga bilyonaryo. Nakakahiya kayo. You know? Hindi man lang yung mayayaman ang inyong buwisan ng kayang-kaya nila magbuwis dahil hindi na sila maghihirap. kaming naghaharimunan lamang para kahit papaano papatawan nyo pa ng isang damukal na buwis. Talagang ibang klase kayo. Ibang klase kayo mag-legacy. Puro sa mahirap ang pinahihirapan ninyo. At mga sinasabing middle class. Hindi po ba? Thank you po mga kabayan sa nagusto po ng ating tambayang makabayan. Lalo-lalo po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Sa mga subscribers po natin, maraming salamat po sa inyong lahat mga kababayan. Thank you po. At syempre po sa mga nanonood po sa ating YouTube at TikTok, thank you po. At thank you rin po sa mga nagbibigay ng tulong at biyaya. Shoutout po sa mga tulong po ninyo. Thank you po. Shoutout po Norma Garcia, Michelle Yamaguchi Vlog, Rosarina Arcade Team 888, Wills Bubbles 5697, si Arpel Villacorta, Chidorico Erguisa Jr., si Annie Jo, ako si Pilam, si Jobilin Watanabe ng Japan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, si Julieta Celona ng Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, si Jake Yahoo 4531 ng Maisog, California, USA, si Eric Hershio ng Canada, at si Kingston 123 ng Hong Kong, mga kabayan. Maraming salamat po sa inyo pong mga tulong at biyaya. Mabuhay po kayo. Siyempre po, ingat-ingat po kayo, lalo po sa inyong mga paggawa. At bago po tayo magtapos, yung lagi ko pong pinapakiusap po sa inyo na sana po pagsamasamahin po natin ang ating mga dasal at panalangin na maingatan po ang pamilya Duterte, ang Vice President, mailayo sa kapahamakan. Ganon din po ang dating Pangulong Duterte, madugtungan pa po ng mahabang buhay at mailayo po rin sa kapahamakan at syempre po maingatan po ang kanyang kalusugan at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa. Isama po natin sa ating madasal. Maraming salamat po mga kabayan. Ganon din po mga tambay. Thank you po sa inyo. At sa muli po, paalam po muna. Ingat-ingat po tayo mga kabayan. Ingat po tayo. Bye-bye.